Isang tuloy-tuloy at matinis na tunog ang bumasag sa abalang katahimikan ng emergency room. Code Blue. Room 302. Code Blue. Room 302. Para kay Dr. Anastasia Lopez, ang tunog na yon ay hindi lang isang alarma. Ito ay isang hamon, isang kalaban na kailangan niyang talunin. Charge to 200. Sigaw niya, ang boses ay kalmado pero puno ng awtoridad. Ramdam niya ang pag-angat ng tensyon sa silid. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat kilos ay dapat tama. Clear! Yumanig ang katawan ng pasyente sa ibabaw ng kama. Napako ang tingin ni Anastasia sa monitor. Isang tuwid na linya pa rin. Again, charge to 300. Pawis na ang kanyang noo, pero hindi niya ito ininda. Ito ang mundo niya. Sa loob ng 4 na sulok ng silid na ito, siya ang reyna. Siya ang batas. Ang bawat tibok ng puso na kanyang naibabalik ay isang tagumpay. Ang bawat buhay na kanyang nadudugtungan ay patunay ng kanyang kakayahan. Hindi siya pwedeng mabigo. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pasyente. Nagsimula siyang mag-isip ng susunod na hakbang. Baka kailangan ng ibang gamot. Baka may ibang paraan. At sa gitna ng kanyang matinding konsentrasyon, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran. Isang malakas, magulo, at nakakairitang tunog ng mga bakal na nagbagsakan sa sahig. Napalingon ang lahat, pati na si Anastasia. Sa pintuan, nakatayo ang isang lalaking nakaunipormeng pang-janitor. Gulat na gulat. Nakatingin sa natumba niyang pushcart ng mga gamit panlinis. Kumalat sa sahig ang mga bote, basahan, at isang timba ng tubig. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Isang saglit na nakapatay ng momentum. Isang saglit na sumira sa lahat. Bumalik ang tingin ni Anastasia sa monitor. Ang tuwid na linya ay naroon pa rin. Walang pagbabago. Napapikit siya ng mariin. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ang panginginig sa galit ng kanyang mga kamay. Sino ang may gawa niyan? Ang boses niya ay matigas at malamig. Nanginginig na itinaas ng janitor ang kanyang kamay. Papasensya na po, ma'am? Hindi na niya ito pinatapos. Humarap siya sa mga nurse. Time of death, 7:42 p.m. Isang buntong hininga ng pagkabigo ang pinakawala ng mga tao sa silid. Dahan-dahan silang kumilos, tinatanggal ang mga aparato sa katawan ng pasyente. Pero si Anastasia, hindi gumalaw. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng determinasyon, ngayon ay nag-aapoy sa galit habang nakatitig sa janitor. Nilapitan niya ito, bawat hakbang ay mabigat. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Tanong niya. Ang bawat salita ay mababa at may diin. Isang buhay ang nawala dahil sa kapabayaan mo. Hindi ko po sinasadya, doktora, sabi ng lalaki. Nakayuko. Siya si Ollie, ang bagong janitor. Halos 1 linggo pa lang siya sa ospital. Hindi sinasadya? Umismid si Anastasia. Sa trabahong ito, walang lugar ang pagkakamali. Lumabas ka. Ngayon din, bago pa kita maipakulong sa ginawa mo. Walang imik na tumalikod si Ollie at dahan-dahang pinulot ang kanyang mga gamit. Hindi man lang siya tumingin kay Anastasia. At iyon ang mas lalong nagpainit ng ulo ng doktora. Ang kawalan ng reaksyon. Ang tila ba'y walang pakialam na aura nito. Paglabas niya ng emergency room, sinalubong siya ng mga nurse na may dalang pag-aalala sa mukha. Nginitian niya lang sila ng pilit. Kailangan niyang maging professional. Okay lang ako, sabi niya. May susunod pa bang pasyente? Pero bago pa man may sumagot, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Dr. Lopez? Napalingon si Anastasia at agad na nagbago ang kanyang aura. Ang kaninang galit ay napalitan ng isang matamis na ngangiti. Nakatayo sa di kalayuan si Dr. Julian Castro, ang pinakasikat na surgeon sa ospital.
Matipuno, gwapo, at may isang ngiti na kayang magpatunaw ng kahit anong problema. Julian, bati niya. Narinig ko ang nangyari. Sabi ni Julian, ang boses ay puno ng simpatiya. Huwag mo nang isipin yun. Ginawa mo ang lahat. Sa isang iglap, gumaan ang pakiramdam ni Anastasia. Iyon lang ang kailangan niyang marinig. Para sa'yo, sabi ni Julian, at iniabot sa kanya ang isang bouquet ng mga puting rosas para ipaalala sa'yo na kahit may mga araw na madilim, palaging may darating na liwanag. Naramdaman ni Anastasia ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Kinuha niya ang mga bulaklak. Salamat, Julian. Hindi mo naman kailangang gawin to. Gusto kong gawin, sabi ni Julian at ngumiti. Dinner tomorrow night? Para makabawi ka sa stress. Ito na ang hinihintay niya. Okay, I'd love that. Nagpaalam si Julian at naiwan si Anastasia na hawak ang mga bulaklak. Ang bango nito ay tila nagtataboy sa amoy ng kamatayan sa emergency room. Tiningnan niya ang perpektong ayos ng mga rosas. Ito ang buhay na gusto niya. Perpekto, maayos, walang lugar para sa mga magugulong janitor. Habang naglalakad siya sa pasilyo, papunta sa kanyang opisina, natigilan siya. Sa dulo ng hallway, sa tapat ng pinto ng pediatric ward, nakita niya si Ollie. Nakaluhod ito sa sahig. Kausap ang isang batang babae na umiiyak. Hindi niya marinig ang sinasabi ni Ollie, pero nakita niya ang ginawa nito. Dahan-dahan, gumawa si Ollie ng isang ibon gamit ang panyo mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito sa bata. Tumahan ang bata sa pag-iyak at ngumiti. Napatingin si Ollie sa direksyon niya at nagtama ang kanilang mga mata. Mabilis na tumayo ang janitor, yumuko at nagmamadaling umalis. Tila nahihiya na nakita siya. Kumunot ang noo ni Anastasia. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya maintindihan, pero mabilis niya itong iwinaksi. Nagkataon lang yon. Pumasok siya sa kanyang opisina at inilagay ang mga rosas sa isang vase. Umupo siya sa kanyang silya at napabuntong hininga. Pagod na pagod siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang ina. Anak, kamusta? Huwag mong kalimutan yung bayarin sa ospital ng papa mo. Sana mahanap mo na ang lalaking mag-aahon sa atin sa hirap. Napapikit si Anastasia. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bumalik. Ito ang dahilan kung bakit siya nagsisikap. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng magkamali. Muli niyang tiningnan ang mga puting rosas sa kanyang mesa. Pagkatapos, ang litrato ni Dr. Julian Castro sa website ng ospital. Gwapo, mayaman, matagumpay, perpekto, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Walang kibo si Oliver habang binabalik ang mga gamit sa kanyang cart. Bawat bote ng panlinis, bawat basahan, ay tila bumibigat sa kanyang mga kamay. Paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan ang mga salita ni Dr. Lopez. Isang buhay ang nawala dahil sa kapabayaan mo. Hindi galit ang nararamdaman niya. Sanay na siya sa mga masasakit na salita. Ang nararamdaman niya ay isang pamilyar na kirot. Ang kirot ng pagiging hinuhusgahan dahil lamang sa kanyang panlabas na anyo. Tinulak niya ang kanyang cart palabas ng emergency room. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho, tahimik na naglilinis ng mga pasilyo. Ang bawat pagdampi ng mop sa sahig ay isang paraan para ilayo ang isip sa nangyari. Ilang sandali pa, sa isang hindi gaanong dinadaanan na hallway, natigilan siya. Nakita niya ito. Si Dr. Anastasia Lopez, nakasandal ito sa pader, napapikit. Ang ulo ay bahagyang nakasubsob. Sa ilalim ng matapang na liwanag ng ospital, nawala ang tigas ng kanyang mukha. Ang nakikita ni Oliver ngayon ay hindi ang reyna ng emergency room. Ang nakikita niya ay isang babaeng pagod na pagod. Isang babaeng pasa ng bigat ng mundo sa kanyang mga balikat.
Naramdaman niya ang isang pitik ng awa. Naiintindihan niya. Ang galit nito kanina ay hindi tunay na para sa kanya. Iyon ay galit na nagmula sa pagkabigo, sa pressure, sa walang katapusang laban para sa buhay ng iba. Sa likod ng matapang na doktora, may isang babaeng nangangailangan ng pahinga. At sa pag-iisip na yon, biglang sumulpot sa kanyang harapan ang isang alaala. Isang alaala na pilit niyang tinatakasan. Bigla niyang nakita ang pagdating ni Dr. Julian Castro. Ang magarbong buke ng rosas, ang mga ngiti, ang paghanga sa mga mata ni Anastasia. Ang lahat ng yon ay parang isang sundang na bumaon sa kanyang puso. Dahil minsan, siya rin ang nasa posisyon ni Julian. Siya rin ang nagbigay ng lahat. Isang marangyang restaurant. Nakaupo sa kanyang harapan si Clarice, ang kanyang fiancé noon. Nagniningning ang malaking diamante sa daliri nito. Ang sing-sing na ibinigay niya. May problema ba? Tanong ni Oliver. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Inilapag nito ang sing-sing sa ibabaw ng mesa. Ang kislap niyon ay tila isang malamig na apoy. "I'm sorry, Oliver," sabi ni Clarice. Ang boses ay walang emosyon. "Hindi sapat ang pag-ibig." "Anong ibig mong sabihin?" "May inalok sa akin ang mga kalaban ng kumpanya ninyo. Mas malaki, mas sigurado." Gumuho ang mundo ni Oliver. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanang ang pagmamahal na inakala niyang tunay ay may katumbas na presyo pala. Napailing si Oliver. Pilit na iwinawak ang mapait na alaala. Iyon ang dahilan kung bakit siya narito. Iyon ang dahilan kung bakit niya isinusugal ang lahat. Para makahanap ng isang taong mamahalin siya bilang si Ollie, hindi bilang si Oliver Reyes. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa likod ng hardins ng ospital. Doon, sa isang lumang bangko, nakaupo ang isang matandang lalaki, si Mangkulas. Marumi ang damit nito at magulo ang buhok. Isa sa mga pulubing madalas na nagpapalipas ng oras malapit sa ospital. Umupo si Oliver sa tabi niya at inilabas ang kanyang baon. Isang maliit na lunchbox na may kanin at pritong isda. Hinati niya ito sa dalawa at iniabot ang kalahati kay Mangkulas. "Salamat, iho," sabi ng matanda. "Walang anuman po, Tay Kulas," sagot ni Oliver. Tahimik silang kumain. Si Mangkulas lang ang nakakausap niya ng totoo sa lugar na ito. "Mukhang malalim ang iniisip mo," puna ni Mangkulas. Napabuntong hininga si Oliver. "May mga bagay lang po na mahirap intindihin. Tulad ng ano, ang mga taong mapanghusga?" Napatingin si Oliver sa matanda. Palaging may kakaibang talas ang mga mata nito. "Opo. Paano po ba malalaman kung ano ang tunay na laman ng puso ng isang tao?" Ngumiti si Mangkulas. "Ang ginto. Kahit balutan mo ng putik, ginto pa rin. Darating ang araw, lilitaw at lilitaw ang tunay na kinang niyan. Kailangan mo lang maging matiyaga." Tumango si Oliver. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Kahit paano, may isang taong naniniwala sa ginagawa niya. Nang matapos ang kanyang break, nagpaalam na siya at bumalik sa loob. Habang tinutulak niya ang kanyang cart sa isang pasilyo na papunta sa locker room, narinig niya ang boses ni Dr. Julian Castro mula sa nakabukas na pinto ng isang opisina. Nagsasalita ito sa telepono. Ang boses ay mayabang at malakas. Natigilan si Oliver. Hindi niya sinasadyang makinig, pero narinig niya ang pangalan ni Anastasia. "Oo pare, si Dr. Lopez? Konting panahon na lang. Halos nasa palad ko na siya." Isang tawa ang sumunod. Siyempre, maganda, matalino, galing sa isang respetadong pamilya kahit naghirap sila. Siya ang perpektong palamuti sa tabi ko kapag naging chief of surgery na ako. Hindi galit ang naramdaman ni Oliver, kundi isang malamig na pag-aalala. Isang biglaang pangamba para sa babaeng kanina lang ay galit na galit sa kanya. Dahil naintindihan niya
Si Anastasia ay hindi isang palamuti. Isa siyang tao. At sa mga mata ni Julian, isa lang siyang tropeyo na kailangang mapanalunan. Pinagmasdan ni Anastasia ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang suot niyang itim na bestida ay simple pero elegante. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang paraan na mukhang natural lang, pero inabot siya ng halos isang oras para makuha ang tamang bagsak nito. Ang kanyang makeup ay sapat lang para bigyang diin ang kanyang mga mata. Perfect. Bulong niya sa sarili. Kailangan niyang maging perpekto ngayong gabi. Para sa kanya, ang dinner date na ito kasama si Dr. Julian Castro ay hindi lang isang simpleng pagkikita. Ito ay isang investment para sa kanyang kinabukasan. Ito na yon. Ito ang tamang desisyon. Nang sunduin siya ni Julian, pinatunayan nito na tama ang kanyang iniisip. Pinagbuksan siya ng pinto ng magara nitong kotse. Pinuri nito ang kanyang itsura. Sa buong biyahe ang usapan nila ay magaan at puno ng tawanan. Pakiramdam ni Anastasia para siyang lumulutang. Ang restaurant na pinili ni Julian ay isa sa mga pinakamahal sa syudad. Mahina ang mga ilaw, may tumutugtog na malamyos na musika, at ang bawat mesa ay may kandila. Sinalubong sila ng isang waiter na tinawag si Julian na Sir. Halatang suki na ito rito. Gusto ko ang pinakamagandang pwesto para sa pinakamagandang doktora, sabi ni Julian habang inaalalayan siyang umupo. Naramdaman na naman ni Anastasia ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Kilig. Ito ang salitang matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa sobrang pagod niya sa trabaho at pag-aalala sa pamilya, nakalimutan na niya kung paano maging isang babaeng hinaharana. So ano ang mga plano mo, Anastasia? Tanong ni Julian matapos nilang umorder. Bukod sa pagiging pinakamahusay na ER doctor sa bansa. Napangiti si Anastasia. Gusto kong magkaroon ng sarili kong klinik balang araw. Isang maliit na klinik para sa mga batang walang kakayahang magpagamot. Tumango si Julian. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga. Magandang pangarap. Ako naman, tinatarget ko ang posisyon bilang Chief of Surgery sa susunod na 5 taon. At kapag nangyari yon, tumingin ito sa kanya ng diretso. Gusto kong may isang katulad mo sa tabi ko. Natigilan si Anastasia. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Isang pangako ng kinabukasan, isang buhay na matatag, ligtas, at puno ng tagumpay. Ito na ang lahat ng pinangarap niya. Sa gitna ng kanyang pagkakatulala, hindi niya namalayang nahulog ang kanyang table napkins sa sahig. Yumuko siya para kunin ito, pero may isang kamay na naunang dumampot. Isang kamay na pamilyar, malinis, pero may mga kalyo. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay sinalubong ng isang pares ng mga matang puno ng hindi niya mawari kung anong emosyon. Nakatayo sa tabi ng kanilang mesa si Ollie. Naka-uniforme ito ng pang-waiter. Malamang ay part-time job niya ito. Ma'am, sabi nito sa mahinang boses at iniabot sa kanya ang napkin. Walang salitang lumabas sa bibig ni Anastasia. Ang lahat ng kilig na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding hiya. Bakit siya nandito? Bakit ngayon pa? Tiningnan niya ang mga mata ni Ollie. Walang bahid ng pagkaasiwa o pagkailang dito. Ang nakita niya ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang pagkadismaya. Tila ba may inaasahan itong iba mula sa kanya? Salamat, pilit na sabi ni Anastasia at mabilis na kinuha ang napkin. Umismid si Julian. Mukhang sinusundan ka yata ng mga alagad mo, doktora. Sabi nito sa isang tonong nagbibiro, pero may talim. Hayaan mo na. May mga taong sadyang hanggang diyan na lang talaga. Sila yung mga dapat marunong kung saan sila lulugar. Ilang mga bisita sa kalapit na mesa ang nakarinig at bahagyang natawa. Ngumiti si Anastasia, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Bigla siyang nakaramdam ng pagkailang. Isang maliit na tinik ang bumaon sa kanyang dibdib.
Hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Julian. Pero bakit? Totoo naman, hindi ba? Mabilis na umalis si Ollie sa kanilang tabi. Hindi na muling lumingon. Sinubukan ni Julian na ibalik ang sigla ng kanilang usapan. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga mamahaling biyahe, sa kanyang mga tagumpay sa operating room. Pinakinggan siya ni Anastasia. Ngumiti siya sa mga tamang pagkakataon, pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nasa mga matang yun. Ang mga mata ng janitor na tumingin sa kanya na para bang kilala siya. Nang ihatid siya ni Julian sa tapat ng kanyang apartment, bumaba ito ng kotse para samahan siya sa pinto. Nag-e-enjoy ako ngayong gabi, Anastasia. Sabi ni Julian, ang boses ay malambing. Ako rin, sagot niya. Kahit hindi na siya sigurado, dahan-dahang inilapit ni Julian ang mukha nito sa kanya. Inaasahan na niya ito. Ito ang perpektong pagtatapos sa isang perpektong gabi. Napapikit siya, naghihintay. Pero sa huling saglit, nang maramdaman na niya ang hininga ni Julian, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang mga matang puno ng pagkadismaya. Walang ano-ano'y, bahagya niyang iginalaw ang kanyang ulo. Ang halik ni Julian ay lumapat sa kanyang pisngi. Isang saglit na katahimikan at pagkagulat ang namayani sa pagitan nila. Mabilis na lumayo si Julian, halatang nagulat din. Sige, pasok na ako. Nauutal na sabi ni Anastasia. Salamat ulit. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng building at isinara ang pinto. Sumandal siya dito. Ang puso niya ay malakas na kumakabog. Nagtataka. Nalilito. Bakit niya ginawa iyon? Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing iyon. Pilit na iwinaksi ni Anastasia sa kanyang isipan ang nangyari. Ang awkward na pagtatagpo sa restaurant. Ang hindi inaasahang pag-iwas niya sa halik ni Julian. Focus, Ana. Focus. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Mas lalo niyang ibinuhos ang kanyang sarili sa trabaho. Mas naging strikto siya. Mas naging pursigido. Pinilit niyang paniwalain ang sarili na si Julian ang tamang landas. Ang insidenteng iyon ay isang pagkakamali lang, isang maliit na pag-aalinlangan na dulot ng pagod. Isang hapon, habang nag-iikot siya sa mga ward, narinig niya ang isang pamilyar na boses na nagrereklamo. Si Aling Edna, isang matandang pasyente na laging may angal sa lahat ng bagay. Doktora, ang gamot ko, napakamahal. Paano ko ito mabibili? Gusto niyo na ba akong mamatay dito? Sigaw nito. Napabuntong hininga si Anastasia. Nilapitan niya ang matanda nang may pasensya. Aling Edna, kailangan niyo po yan para gumaling kayo. Subukan niyo pong humingi ng tulong sa Social Services Office. Nako, ang daming tsetsebureche doon. Pabalik-balik ako. Wala ka bang pwedeng ibigay na tulong, doktora? Konting abuloy lang. Umiling si Anastasia. Pasensya na po, Aling Edna. Hindi po namin pwedeng gawin yan. Mahigpit na polisiya ng ospital. Kailangan niyang maging propesyonal. Tinalikuran niya ang matanda na patuloy pa ring bumubulong-bulong. Naramdaman niya ang isang kurot ng konsensya, pero alam niyang ginawa niya ang tama. Hindi niya pwedeng tulungan ang lahat. Makalipas ang isang oras, pabalik na siya sa kanyang opisina nang may natanaw siyang isang eksena sa dulo ng pasilyo. Malapit sa fire exit. Nakatalikod si Ollie, pero kitang-kita ni Anastasia ang ginagawa nito. May iniabot itong ilang lukot na pera kay Aling Edna. Para po sa gamot ninyo. Nay, narinig niyang bulong ni Ollie. Huwag niyo na lang pong ipagsabi kahit kanino. Mabilis na kinuha ng matanda ang pera at nagpasalamat ng paulit-ulit. Mabilis ding umalis si Ollie na para bang ayaw niyang makita pa ng iba. Natigilan si Anastasia sa kanyang kinatatayuan. Ang perang iyon, malamang ay malaking bahagi na ng sahod niya bilang isang janitor. Bakit niya ginawa iyon? Para sa isang pasyenteng hindi niya kaano-ano. Isang butil ng katotohanan ang pumasok sa kanyang isipan.
Isang butil ng pagdududa laban sa sarili niyang paghusga. Kinabukasan, sinubukan niyang huwag pansinin si Ollie. Pero parang may magnet na humihila sa kanyang mga mata, palagi sa direksyon nito. Habang nagkakape siya sa doctor's lounge, nakita niya si Ollie na naglilinis sa labas, sa may glass window. Nang matapos ito, umupo ito sa isang bench sa labas para magpahinga. At mula sa bulsa nito, may inilabas itong isang libro. Kumunot ang noo ni Anastasia. Hindi niya gaanong maaninag ang pamagat, pero pamilyar ang itsura ng libro. Pagbalik niya sa kanyang opisina, dumaan siya sa hallway kung saan ito nagpapahinga kanina. Wala na si Ollie, pero naiwan nito ang libro sa upuan. Dahil sa matinding kuryosidad, nilapitan niya ito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nabasa. Advanced Surgical Techniques and Procedures. Ito ang isa sa mga pinakakomplikadong librong medical na binabasa lang ng mga surgeon na naghahanda para sa kanilang board exams. Imposible! Bakit magbabasa ng ganito ang isang janitor? Sakto namang pabalik si Ollie. Halatang nagulat ito nang makita si Anastasia na hawak ang libro. Ma'am, naiwan ko po, sabi nito, at akmang kukunin ang libro. Hindi ito binitawan ni Anastasia. Bakit mo binabasa to? Tanong niya. Hindi na napigilan ang sarili. Natigilan si Ollie. Nag-isip. Wala po ma'am. Interesado lang po. Dagdag kaalaman? Interesado? Tinaasan siya ng kilay ni Anastasia. Ang librong to ay tungkol sa Laplace's Law na may kinalaman sa wall tension. Paano ka naging interesado dyan? Nagulat si Anastasia sa sarili niyang tanong. Parang sinusubok niya ito. 1 segundo, 2 segundo. Tumingin si Ollie sa kanyang mga mata. Dahil ang prinsipyo po niyan ay hindi lang applicable sa human anatomy, kundi pati na rin sa engineering. Kung paano natatranslate ang pressure sa tension, nakakabilib lang po isipin. Pagkasabi noon, napansin ni Ollie ang gulat sa mukha ni Anastasia. Bigla itong nataranta. Papasensya na po, ma'am, kung ano-ano na ang sinasabi ko, sabi nito, at mabilis na kinuha ang libro mula sa kanyang kamay. Sige po, kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. At mabilis itong umalis, iniwan si Anastasia na nakatayo doon. Tulala. Paano? Paano niya nalaman yon? Ang sinabi niya ay isang napakalalim na punto na kahit ang ibang mga doktor ay hindi agad may isip. Mula sa araw na yon, nagbago ang lahat. Sinubukan niyang kausapin si Ollie. Tinatanong niya ito tungkol sa pamilya niya, sa buhay niya. Pero palagi itong umiiwas. Ang mga sagot nito ay laging maikli at magalang. Okay lang po, ma'am. Wala po yon, ma'am. Ang pag-iwas nito ay mas lalo lang nagpaalab sa kanyang kuryosidad. Sino ka ba talaga, Ollie? Isang gabi, pa-out na siya ng ospital. Mula sa di kalayuan, sa parking lot, natanaw niya ang 2 figura. Nakilala niya agad ang mga ito, si Julian at si Ollie. Nakatayo si Julian ng mayabang, ang isang daliri ay nakaturo sa mukha ni Ollie. Hindi marinig ni Anastasia ang sinasabi nila, pero kitang-kita niya ang tensyon, ang galit sa mukha ni Julian, at ang hindi matinag na kalmadong ekspresyon sa mukha ni Ollie. Naramdaman ni Anastasia ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Anong ginagawa ni Julian? Anong nangyayari? Layuan mo si Dr. Lopez. Alam mo kung saan ang lugar mo. Ang mga salitang yun ni Julian ay hindi nag-iwan ng takot kay Oliver. Nag-iwan ito ng katiyakan. Alam na niya ngayon. Hindi na isang hinala. Si Julian ay isang panganib. Hindi para sa kanya, kundi para kay Anastasia. Kinabukasan, pumasok si Oliver sa trabaho na may bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito kaba para sa sarili, kundi pag-aalala para sa babaeng unti-unti nang nagpapakita ng isang bahagi ng sarili na hindi pa niya nakikita noon. Isang bahaging marunong mag-alinlangan, isang bahaging marunong mag-usisa, at iyon ay sapat na para kay Oliver para magpatuloy. Tanghali na nang magsimulang kumalat ang bulong-bulungan.
Isang mamahaling portable cardiac monitor ang nawawala mula sa cardiology department. Nagkakagulo ang mga staff. Isang malaking halaga ang katumbas ng aparatong yon. Agad na tinawag ang security. Nagpatuloy lang si Oliver sa kanyang paglilinis. Pilit na hindi pinapansin ang komosyon. Pero sa loob-loob niya, nagsisimula ng mabuo ang isang hindi magandang kutob. Hindi nagtagal, 2 security guard ang lumapit sa kanya. "Sir, kailangan po namin kayong makausap," sabi ng isa. Ang tono ay magalang, pero matigas. "Sumama po kayo sa amin sa opisina." Hindi umimik si Oliver. Ibinaba niya ang kanyang mop at tahimik na sumunod. Alam na niya kung saan ito patungo. Sa loob ng opisina ng Head of Security, naroon na si Julian kasama ang isang hospital administrator. Ang mukha ni Julian ay puno ng pekeng pag-aalala. "Ollie, nakita mo ba ang monitor na nasa cart sa may hallway ng cardiology kaninang umaga?" Tanong ng hepe ng security. "Hindi po," simpleng sagot ni Oliver. "Pero ikaw ang huling nakita sa CCTV sa area na yon bago ito mawala," giit ng administrator. "At pagkatapos nun, nagkaroon ng glitch ang recording. Abala ka raw sa paglilinis doon." "Naglilinis lang po ako," sabi ni Oliver. Biglang nagsalita si Julian. Ang boses ay malumanay, na para bang gusto nitong tumulong. "Ollie, kung kailangan mo ng pera, sana nagsabi ka. Maraming paraan. Huwag naman sa ganito. Isipin mo ang reputasyon ng ospital." Napatingin si Oliver kay Julian. Nakita niya ito. Ang munting kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Ang halos hindi mahahalata ng ngisi sa gilid ng labi nito. Isang perpektong pag-arte. Ang bitag ay nakalatag na. At siya ang nasa gitna nito. Pinili ni Oliver na manahimik. Anumang sabihin ni Nimdibihin niya ay gagamitin laban sa kanya. Anumang pagtatanggol ay magmumukha lang na pagdadahilan. Kaya tumahimik siya at hinintay ang kanilang hatol. Ang mga mata niya ay kalmado, nakatitig sa mga taong nag-aakusa sa kanya. "Kung ayaw mong magsalita, Ollie, wala kaming magagawa kundi tawagan ang pulis," sabi ng administrator. Nawawalan na ng pasensya. Ito ay pagnanakaw. Nakatayo sa isang sulok ng silid, malapit sa pinto, si Anastasia. Kanina pa siya roon, tahimik na nakikinig. Hindi siya napansin ni Oliver kanina. Ang puso niya ay kumikirot para sa kanya, pero mas nangingibabaw ang pagkadismaya. Paano niya nagawa ito? Matapos ang lahat. Pero habang pinapakinggan niya ang mga akusasyon, may isang bagay na hindi tumutugma sa kanyang isipan. Isang maliit na detalye. "Sandali lang po." Ang boses ni Anastasia ang bumasag sa tensyonadong katahimikan. Napalingon ang lahat sa kanya. Naglakad siya papalapit sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Dr. Castro?" sabi niya. Diretsang nakatingin kay Julian. "Anong oras niyo po huling nakita ang monitor sa cart?" Nagulat si Julian sa tanong, pero mabilis na nakabawi. "Mga bandang 3:00 ng hapon, bago ako pumasok sa isang meeting. Sigurado ako." Umiling si Anastasia. Dahan-dahan. "Imposible po yan," sabi niya. Ang boses ay matatag. Kumunot ang noo ng lahat. 3:00 ng hapon, dumadaan ako sa hallway na yon papunta sa pharmacy. Paliwanag ni Anastasia. Naalala ko po ng eksakto dahil kasabay ko ang pagtunog ng alarm sa relo ko. At noong dumaan ako, wala na pong monitor sa ibabaw ng cart. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ng mga mata ay napako kay Julian, na ngayon ay halatang natigilan at hindi makapagsalita. Ang kanyang pekeng pag-aalala ay biglang naglaho. Tumingin si Anastasia kay Oliver na nakatingin sa kanya nang may hindi makapaniwalang ekspresyon. At sa harap ng lahat ng mga taong mapanghusga, sa harap ng lalaking sumusubok na sirain siya, nagsalita si Anastasia. Hindi bilang isang doktora,
kundi bilang isang taong nakakita ng kabutihan. Hindi niya magagawa iyan. Ang tatlong salitang yon ay mas malakas pa sa kahit anong ebidensya. Isang deklarasyon, isang paninindigan. Napatitig si Oliver kay Anastasia. Sa isang saglit, nawala ang lahat. Ang mga akusasyon, ang bitag, ang ospital. Ang nakita lang niya ay siya, ang babaeng, sa unang pagkakataon, ay piniling tumingin sa kabila ng kanyang uniforme. Ang katahimikan ay binasag ng pagbabago sa mukha ni Julian. Ang pagkagulat nito ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Anastasia kailanman. Galit. Isang puro at hindi nakamaskarang galit. At ang galit na yon ay hindi nakatutok kay Oliver. Nakatutok ito sa kanya. Dahil sa testimonya ni Anastasia, walang nagawa ang management kundi pakawalan si Oliver. Walang matibay na ebidensya. Ang kaso ay isinara pansamantala. Pending further investigation. Isang magalang na paraan para sabihing nakalimutan na. Pero alam ni Anastasia na hindi pa tapos ang lahat. Ramdam niya ang bigat ng tingin ni Julian habang papalabas siya ng opisina. Isang tingin na nangangako ng ganti. Hindi nga siya nagkamali. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas, isang nurse ang nagsabi sa kanya na pinapatawag siya ni Dr. Castro sa opisina nito. Huminga ng malalim si Anastasia bago kumatok at pumasok. Nakatayo si Julian malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya. Nang humarap ito, wala na ang nanaangiting palagi nitong suot. Ang mukha niya ay isang maskara ng malamig na galit. Isara mo ang pinto. Utos nito. Sinunod niya. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nakakabingi. Maaari ko bang malaman kung ano ang ginawa mo kanina, Anastasia? Tanong ni Julian. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot pa kaysa sa pagsigaw. Sinabi ko lang ang totoo, sagot ni Anastasia. Pinilit na panatilihing matatag ang kanyang boses. Ang totoo? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Julian. O ang katotohanang mas pinili mong pagkatiwalaan ang isang hamak na janitor kaysa sa akin. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng banta. Ano ka ba, Anastasia? Pinagtanggol mo ang isang basura para lang ipahiya ako sa harap ng lahat? Hindi siya basura, Julian. Talaga? Ano siya? Isang santo? Isang bayani na nagtatago sa likod ng isang mop? Hinawakan ni Julian ang braso ni Anastasia. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit. Gumising ka, Ana. Ginagamit ka lang niya. Alam niyang may gusto ka sa akin kaya nagpapapansin siya sa'yo. Naramdaman ni Anastasia ang takot. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang tunay na Julian. Ang Julian na mapangkontrol. Ang Julian na hindi marunong matalo. Nasasaktan ako, Julian. Bitawan mo ako. Binitawan siya ni Julian, pero itinulak siya nito ng bahagya. Umalis ka. Umalis ka bago pa may magawa ako. Napagsisisihan nating dalawa. Nanginginig na lumabas si Anastasia ng opisina. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot at pagkadismaya. Ang perpektong imahe ni Julian Castro ay tuluyan ng nabasag sa kanyang harapan. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Umakyat siya sa rooftop ng ospital. Ito ang kanyang taguan sa tuwing nabibigatan na siya sa mundo. Dito, tanging ang hangin at ang tanawin ng syudad ang kanyang kasama. Umupo siya sa isang bangko at doon, pinakawalan niya ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Okay ka lang, ma'am? Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa di kalayuan si Ollie. May hawak na walis. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Oo, okay lang ako. Lumapit ito at umupo sa kabilang dulo ng bangko. Nagbibigay sa kanya ng espasyo. Salamat.
sabi ni Ollie. Ang boses nito ay mahina, pero sinsero. Para saan? Tanong ni Anastasia. Sa ginawa mo kanina, niligtas mo ako. Umiling si Anastasia. Hindi kita niligtas. Sinabi ko lang ang totoo. Ang tanong, bakit hindi mo ipinagtanggol ang sarili mo? Bakit hinayaan mo lang silang akusahan ka? Tumingin si Ollie sa malayo, sa mga gusali ng syudad. May mga bagay na kahit ipaliwanag mo, kung ayaw nilang maniwala, wala ring silbi. Ang tiwala, hindi yan hinihingi, kusang ibinibigay. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Anastasia. Isang simpleng katotohanan mula sa isang simpleng tao. Sino ka ba talaga, Ollie? Tanong niya. Hindi na napigilan ang sarili. Ngumiti si Ollie. Isang malungkot na ngiti. Ako lang to, ma'am. Si Ollie. Sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, naintindihan ni Anastasia. Hindi na mahalaga kung sino siya o kung saan siya nanggaling. Ang mahalaga ay ang naramdaman niya. Isang pakiramdam ng kapanatagan. Isang pakiramdam na sa kabila ng lahat ng gulo sa buhay niya, may isang taong nakikita siya. Hindi bilang si Dr. Lopez, kundi bilang si Anastasia. Bumalik siya sa kanyang opisina na may bagong determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Julian. Julian, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Kailangan nating mag-usap. Good, sabi ni Julian. Ang boses ay malamig pa rin. Dahil gusto ko ring humingi ng tawad, simulan natin ulit, Ana. Hindi, matigas na sabi ni Anastasia. Tapos na tayo, Julian. Kung ano man ang meron sa atin, o kung ano man ang inakala kong meron, tapos na. Isang saglit na katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. At pagkatapos, isang tawa. Isang tawa na nagpatindig ng balahibo ni Anastasia. Hindi pa tayo tapos, mahal ko. Biglang nagring ang telepono sa kanyang desk. Isang unknown number. Dahil sa kaba, sinagot niya ito. Walang nagsasalita. Tanging isang hininga na pinaririnig sa kanya. At pagkatapos, isang boses na binago ng computer. Mag-ingat ka sa janitor. At ang linya ay naputol. Nabitawan ni Anastasia ang telepono. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang simpleng babala. Ito ay isang banta. Nang sumunod na mga araw, naging impyerno ang buhay ni Oliver sa ospital. Ang babala ni Julian ay hindi lang pala pananakot. Ito ay isang pangako. Bawat galaw ni Oliver ay binabantayan. Bawat maliit na pagkakamali ay pinalalaki. Ang mga kasamahan niyang janitor na dati pala kaibigan ay biglang umiiwas sa kanya. Ang mga nurse na dati ngumingiti ay tinitingnan na lang siya ng may pagdududa. Naging isa siyang multo sa mga pasilyo ng ospital na dati niyang itinuring na kanlungan. Alam niyang si Julian ang may gawa ng lahat. Bawat bulong, bawat masamang tingin ay tila nagmumula sa anino ng makapangyarihang doktor. Pero tiniis niya ang lahat para kay Anastasia. Ang pagtatanggol nito sa kanya ay isang liwanag na hindi niya inaasahan. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Kahit isang tao lang ang maniwala sa kanya, sapat na. Isang hapon, habang naglilinis siya malapit sa VIP wing, tinawag siya ng isang nurse. Ollie, pinapatawag ka ni Mr. Sabi nito. Si Mr. Tan Zindesan ay isa sa pinakamayayamang pasyente ng ospital, kilala sa pagiging masungit at demanding. Kinabahan si Oliver. Wala siyang matandaang ginawang masama. Maingat siyang pumasok sa malaking private room. Naabutan niya si Mr. Tan na galit na kausap ang hepe ng mga nurse. Nawawala ang wallet ko. Sigaw ng matanda. Kanina lang ay nandito lang yon sa ibabaw ng mesa ko. Puno yun ng pera at mga importanteng card. Napatingin ang lahat kay Oliver, ang nag-iisang tao na pumasok sa kwarto para maglinis kaninang umaga. Hindi po ako ang kumuha, mahinahon na sabi ni Oliver.
Lahat kayo. Yan ang sinasabi. Sigaw ni Mr. Tan. Gusto kong kapkapan niyo ang lahat ng gamit ng taong yan. Ngayon din. Walang nagawa ang mga staff, kundi sundin ang utos. Dinala nila si Oliver sa hallway at sa harap ng maraming nakatinging mga staff at pasyente, hinalughog nila ang kanyang mga gamit. At mula sa loob ng kanyang maliit na bag, kung saan nakalagay ang kanyang baon at ekstrang damit, isang kamay ang naglabas ng isang mamahaling leather wallet. Ang wallet ni Mr. Tan. Gumuho ang mundo ni Oliver. Hindi siya makapaniwala. Paanong nangyari yon? Paanong napunta yan dyan? At sa gitna ng kanyang pagkalito, nakita niya ito. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Julian Castro, nakasandal sa pader. Hindi ito tumitingin sa kanya. Nakatingin ito sa ibang direksyon. Pero sa mukha nito, may isang nangiti. Isang ngiti ng isang demonyong nagtagumpay. Sa pagkakataong ito, walang Anastasia na magtatanggol sa kanya. Nasa kabilang building ito, may emergency sa ER. Dumating ang direktor ng ospital, isang matabang lalaki na malapit na kaibigan ng pamilya ni Julian. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang basura. Kaya pala pamilyar ka sa akin, sabi ng direktor. Ikaw yung inakusahan din dati na nagnakaw ng monitor, hindi ba? Hindi na hinintay ng direktor ang sagot niya. Humarap ito sa hepe ng security. I-escort niyo ang taong yan palabas. Siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak pa sa ospital na ito. Ever. Tumingin ito kay Oliver. Ang mga mata nito ay puno ng pandidiri. Umalis ka dito. Huwag ka nang magpapakita pa. Walang salitang lumabas sa bibig ni Oliver. Hayaan na. Tapos na ang laban. Natalo na siya. Habang ini-escort siya ng mga guard papalabas, nakita niyang tumatakbo papalapit si Anastasia. Huminto ito sa gitna ng hallway, gulat na gulat sa nakikita. Ang mga mata nito ay nagtatanong. Ang mukha nito ay puno ng pagkalito. Maniwala ka sa akin, gusto niyang isigaw. Hindi ako yan. Pero anong silbi? Ang ebidensya ay malinaw. Ang hatol ay naibigay na. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Nakita ni Oliver ang pagdududa sa mga mata ni Anastasia, ang sakit, ang pagkabigo, at iyon ang pinakamasakit sa lahat. Mas masakit pa sa lahat ng akusasyon dahil sa huli, ang tiwalang ibinigay sa kanya ay binawi na rin. Yumuko si Oliver. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng pagkabigo. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya papalabas ng ospital. Palayo sa babaeng sinubukan niyang abutin. Palayo sa pag-asang minsan niyang naramdaman. Naiwan si Anastasia na nakatayo sa gitna ng pasilyo, tulala. Ang mga bulungan sa paligid niya ay tila malalayong ugong. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. At pagkatapos, ang unti-unting pagkadurog nito. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Luha ng galit, luha ng pagkalito, at luha ng isang pusong nasasaktan. Dahil sa isang saglit, naniwala siyang iba si Ollie. At sa isang saglit, sinisi niya ang sarili. Dahil baka nga nagkamali siya ng pinagkatiwalaan. Lumipas ang 2 araw na parang isang bangungot para kay Anastasia. Ang ospital, na dati niyang itinuring na pangalawang tahanan, ay naging isang malamig at banyagang lugar. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kay Ollie. Ang pasilyo kung saan niya ito unang sinigawan. Ang bench sa rooftop kung saan sila nag-usap. Nawalan siya ng ganang kumain. Nawalan siya ng focus sa trabaho. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, nagkamali siya sa pag-prescribe ng gamot sa isang pasyente. Isang maliit na pagkakamali lang na agad ding naitama ng isang nurse, pero para kay Anastasia, iyon ay isang malaking sampal. Ang imahe ng mga mata ni Ollie, noong huli niya itong nakita, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang sakit, ang pagkabigo, pero higit sa lahat, ang pagtanggap sa sinapit.
Tila ba sanay na itong masaktan, at iyon ang bumabagabag sa kanya. Isang tanghali, habang nakaupo siyang mag-isa sa kantina at tinititigan lang ang hindi nagagalaw na pagkain, isang boses ang pumukaw sa kanya. "Doktora, pwede ba akong makiupo?" Nag-angat siya ng tingin. Si Head Nurse Linda, isa sa mga pinakamatagal at pinakarespetadong nurse sa ospital. Ngumiti ito sa kanya ng may pag-unawa. Tumangulang si Anastasia. "Alam kong mabigat ang dinadala mo," simula ni Nurse Linda. "At alam kong iniisip mo pa rin ang nangyari kay Ollie." Hindi sumagot si Anastasia. "Doktora, matagal na ako sa ospital na ito." Pagpapatuloy ng nurse. "Nakita ko na ang lahat ng klase ng tao. Ang mayayabang, ang mababait, ang mga mapagpanggap. At sa maikling panahon na nakilala ko si Ollie." Huminto ito at tumingin ng diretso sa mga mata ni Anastasia. "Alam kong mabuting tao si Ollie. May mali sa nangyari, doktora." Isang munting pag-asa ang sumibol sa puso ni Anastasia. "Paano po kayo nakakasiguro, Nurse Linda?" "Noong araw na yon," sabi ng nurse, binabaan ang kanyang boses. "Noong araw na nawala ang wallet, nakita ko si Dr. Castro malapit sa locker area ng mga janitor. Nagulat pa nga ako. Dahil kailanman, sa tanang buhay ko, hindi ko pa nakita si Dr. Castro sa area na yon. Nagmamadali siyang umalis nang makita niya ako." Natigilan si Anastasia. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan. Ang pagbabanta ni Julian, ang biglaang pagkawala ng wallet, ang perpektong tiyempo ng lahat. Ang pagdududa niya ay biglang naging isang nag-aapoy na katiyakan. "Salamat po," bulong ni Anastasia. "Salamat po, Nurse Linda." Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng kalungkutan, kundi ng isang bagong determinasyon. Naglakad siya ng mabilis papunta sa security office. "Gusto kong makita ang CCTV footage sa VIP wing hallway noong Martes sa pagitan ng alas 9 at alas 10 ng umaga." Utos niya sa security officer. Tiningnan siya ng officer ng may pag-aalangan. "Doktora, kailangan po ng approval ng admin para dyan." "Ako na ang bahala sa admin," matigas niyang sabi. "Gawin mo na." Makalipas ang 15 minuto ng paghihintay na halos ikabaliw niya, bumalik ang officer na may dalang masamang balita. "Pasensya na po, doktora. Nagkaroon po ng technical glitch ang recording sa eksaktong oras na yon. Corrupted po ang file. Hindi ma-play." Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Anastasia. Corrupted? Hindi. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay sinadya. Ngayon, sigurado na siya. 100%. Bumalik siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Ang kanyang takot ay napalitan na ng galit. Isang malamig at kalkuladong galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ni Julian. Pinindot niya ang call button bago pa siya magbago ng isip. Nang sagutin ito ni Julian, huminga siya ng malalim at ginamit ang isang boses na mahina at tila nagsisisi. "Julian, ako to, si Anastasia." "Ana," sagot ni Julian, halatang nagulat. "Tumatawag ako para humingi ng tawad," sabi ni Anastasia. Bawat salita ay kasinungalingan na maingat niyang binuo. "Sa lahat, tama ka. Siguro nga nagkamali ako ng pinaniwalaan. Masyado akong naging marupok." Isang saglit na katahimikan. At pagkatapos, narinig niya ang isang bununtong hininga ng tagumpay mula sa kabilang linya. "Alam ko namang matatauhan ka rin," mayabang na sabi ni Julian. "Gusto mo bang magkita tayo? Para makapag-usap tayo ng maayos." "Oh," mabilis na sagot ni Anastasia. "Gusto ko. Good. Alam ko ang isang lugar. Tahimik, walang istorbo. Ite-text ko sa'yo ang address.
See you tonight. Ibinaba ni Julian ang telepono. Napapahawak ng mahigpit si Anastasia sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa determinasyon. Magkikita tayo, Julian, sabi niya sa kanyang isipan. At sa gabing ito, malalaman ko ang lahat ng katotohanan. Ang lugar na sinabi ni Julian ay isang construction site ng isang hindi pa tapos na gusali sa labas ng syudad. Walang tao. Madilim. Tanging ang mga poste ng semento at ang kaluskos ng hangin ang naririnig. Bakit dito? Tanong ni Anastasia. Pagkababa niya ng kotse, sinalubong siya ni Julian na may isang ngiti sa labi. Ang dating ngiti na minsan niyang hinangaan, pero ngayon ay nagbibigay sa kanya ng kilabot. Para walang makarinig sa atin, mahal ko, sabi ni Julian. Para malaya tayong makapag-usap. Naglakad sila papasok sa gitna ng gusali. Dito, ang tanging liwanag ay mula sa buwan. Julian, simula ni Anastasia, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Tungkol kay Ollie. Nakalimutan mo na ba siya? Putol ni Julian. Hindi ba't yun ang dahilan kung bakit ka nandito? Para aminin na ako ang tama? Gusto ko lang malaman ang totoo, sabi ni Anastasia. Bakit mo ginawa yun sa kanya? Biglang nagbago ang mukha ni Julian. Nawala ang nangiti. Akala ko ba tapos na tayo sa usapang yan? Hindi pa, matatag na sabi ni Anastasia. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at idiniin ang record button nang hindi nito napapansin. Siya ba ang naglagay ng wallet sa sarili niyang bag? Siya rin ba ang sumira sa CCTV footage? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Julian. Isang tawa na puno ng kabaliwan. Ang talino mo talaga, Anastasia. Kaya gustong-gusto kita eh. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nagniningning sa dilim. Oo, ako nga ang gumawa. Pag-amin nito, ang boses ay malakas at walang pagsisisi. Ako ang naglagay ng wallet sa bag niya. At ako ang nag-utos na sirain ang recording. Para ano? Para matauhan ka na sa janitor na yon. Para maintindihan mo na ako ang kailangan mo. Ako lang. Napaatras si Anastasia. Nakuha na niya ang kailangan niya. Ang pag-amin. Bakit, Julian? Halos pabulong niyang tanong. Bakit kailangang manira ka ng buhay ng ibang tao? Dahil sagabal siya. Sigaw nito. Lahat ng pinaghirapan kong makuha ka. Sisirain lang ng isang basahan? Hindi pwede. Akin ka lang, Anastasia, akin ka lang. Sinubukan ni Anastasia na tumalikod, pero mabilis na hinawakan ni Julian ang kanyang braso. Nakita nito ang cellphone sa kanyang kamay. Nagre-record ka? Tanong nito. Ang boses ay biglang naging malamig at mapanganib. Sinubukan niyang itago ang telepono, pero mas mabilis si Julian. Inagaw nito ang cellphone mula sa kanya at ibinato sa pader. Nagkapira-piraso ito. Akala mo maluloko mo ako? Sigaw ni Julian at hinila siya papalapit. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at masakit. Takot. Isang purong takot ang gumapang sa buong katawan ni Anastasia. Ngayong alam mo na ang lahat, hindi na kita pwedeng pakawalan. Bulong nito sa kanyang tainga. Kung hindi ka mapupunta sa akin, walang ibang makakakuha sa'yo. Ipinikit ni Anastasia ang kanyang mga mata, naghahanda sa pinakamasamang mangyayari. Bitawan mo siya. Isang boses ang umaling-aungaw sa madilim na lugar. Isang boses na hindi inaasahan ni Anastasia. Mula sa likod ng isang poste, lumabas si Oliver. Hindi na siya nakasuot ng uniformeng pang-janitor. Nakasuot siya ng simpleng itim na t-shirt at pantalon. Pero ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang maamong tao. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Ollie? Gulat na sabi ni Anastasia. Sino ka para makialam dito? Sigaw ni Julian, pero halata ang gulat sa kanyang mukha. Hindi sumagot si Oliver. Mabilis itong sumugod
at sinuntok si Julian sa mukha. Bumagsak si Julian sa sahig. Mabilis na hinila ni Oliver si Anastasia palayo. Inilagay siya sa likod nito na para bang isang panangga. Tumayo si Julian, pinupunasan ng dugo sa kanyang labi. Magbabayad ka sa ginawa mong yan. Hindi mo ako kilala. Ako ang hindi mo kilala, Julian. Kalmadong sabi ni Oliver. Sa mga sandaling iyon, sunod-sunod na mga ilaw ng sasakyan ang tumutok sa kanilang kinatatayuan. Lumabas mula sa dilim ang ilang mga security guard ng ospital, kasama ang isang pamilyar na matandang lalaki. Si Mang Kulas, pero hindi na ito ang marungis na pulubi. Nakasuot na ito ng isang mamahaling suit. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Dr. Castro, sabi ni Mang Kulas, ang boses ay matigas. You are fired. Napatingin si Julian sa matanda. Pagkatapos ay kay Oliver, puno ng pagkalito. Sino ka para gawin yan? Isang pulubi! Hindi pinansin ni Mang Kulas ang tanong. Tumingin ito kay Oliver. Sabihin mo sa kanya, pamangkin. Pamangkin. Ang isang salitang yon ay umikot-ikot sa isipan ni Anastasia. Tumingin siya kay Oliver na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Ang mga mata nitong puno ng galit kanina ay napalitan ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Isang halo ng pagsisisi at pagmamahal. Huminga ng malalim si Oliver. Ako si Oliver Reyes, sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa buong lugar. At ako ang may-ari ng ospital na ito. Natulala si Anastasia. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang lalaking minahal niya bilang isang janitor. Ang lalaking pinagtanggol niya. Ang lalaking inakala niyang sinungaling. Ay ang may-ari ng mundong ginagalawan nilang lahat. Ang kanyang mundo ay gumuho at muling nabuo sa isang iglap. Ang lahat ng kanyang paniniwala, ang lahat ng kanyang paghusga, ay biglang nawala ng saysay. Nakatitig lang siya kay Oliver. At sa mga mata nito, hindi niya nakita ang isang bilyonaryo. Ang nakita niya pa rin ay si Ollie, ang Ollie na may mabuting puso, ang Ollie na nagsinungaling sa kanya. Hinuli ng mga security guard si Julian Castro na walang tigil sa pagsigaw at pagbabanta. Ang balita tungkol sa kanyang mga ginawa at ang tunay na pagkatao ni Oliver Reyes ay kumalat sa buong ospital na parang apoy. Naging sentro ng usap-usapan ang lahat. Pero para kay Oliver, isa lang ang mahalaga. Si Anastasia. Matapos ang insidente, hindi sila nagkausap. Umuwi si Anastasia ng walang imik. Iniwan si Oliver na nakatayo, kasama ang kanyang tiyuhin. Kinailangan nilang harapin ang gulo. Kinailangan niyang harapin ang kanyang totoong pagkatao. Kinabukasan, tumayo si Oliver sa harap ng salamin sa kanyang malaking penthouse unit. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit, handa nang harapin ang board of directors. Pero ang taong nakikita niya sa salamin ay parang isang estranghero. Hinubad niya ang suit at pinalitan ito ng isang simpleng asul na polo shirt at maong. Ito, mas nararamdaman niya ang sarili niya sa ganito. Hindi bilang si Oliver Reyes ang CEO, kundi bilang si Oliver ang tao. Alam niya kung saan niya kailangang pumunta. POV, Anastasia. Nakatayo si Anastasia sa rooftop ng ospital. Dito nagsimula ang lahat. Dito rin niya gustong tapusin. Ang hangin ay malamig, pero hindi nito kayang palamigin ang nag-aalab na gulo sa kanyang isipan. Galit ba siya? Oo. Dahil nagsinungaling ito? Nasasaktan ba siya? Oo. Dahil pakiramdam niya, naging isa siyang eksperimento, isang pagsubok. Pero higit sa lahat, nalilito siya. Dahil sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, ang nararamdaman niya para kay Ollie ay totoo. At iyon ang pinakamasakit. Alam kong dito kita mahahanap. Narinig niya ang boses sa kanang mamata sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Oliver. Hindi nakasuot ng uniformeng pang-janitor. Hindi rin nakasuot ng mamahaling suit na nakikita niya sa mga business magazines. Nakasuot lang ito ng simpleng damit.
Mukha siyang, "Totoo, Oliver," sabi niya. Ang pangalan ay parang bago sa kanyang dila. "Ollie?" Pagtatama nito at ngumiti ng bahagya. "Mas gusto ko yon." Lumapit ito pero huminto sa isang distansya na may respeto. "Alam kong galit ka at may karapatan ka." "Bakit?" tanong ni Anastasia. Ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. "Bakit kailangan mong magpanggap?" Huminga ng malalim si Oliver at ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa kanyang dating fiancé, ang sakit ng pagkakanulo dahil sa pera, ang kanyang pagkawala ng tiwala sa pag-ibig. "Gusto kong makahanap ng isang taong hindi tumitingin sa yaman ko, kundi sa kung sino talaga ako." Pagtatapos niya. "Pero sa ginawa kong yon, ako naman ang naging sinungaling." Tumingin ito sa kanyang mga mata at nakita ni Anastasia ang lahat ng sakit at pagsisisi doon. "Pero hindi ko inaasahan na makikilala kita, Anastasia. Sa simula, isa ka lang sa mga doktorang masungit. Pero habang tumatagal, nakita ko ang pagod sa likod ng galit mo. Nakita ko ang bigat na dinadala mo. At bago ko pa namalayan, ang eksperimento ko ay naging totoo na." Hindi nakaimik si Anastasia. "Mapapatawad mo ba ako sa pagsisinungaling ko?" tanong ni Oliver. Ang boses ay halos pabulong. Tumingin si Anastasia sa malayo, sa abot tanaw ng syudad. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting gumaan dahil naintindihan niya. Pareho silang may kasalanan. Pareho silang nagtago sa likod ng mga maskara. Si Oliver sa likod ng uniforme ng janitor at siya sa likod ng maskara ng kayabangan at materialismo. "Kung mapapatawad mo rin ako sa pagiging mapanghusga ko," sagot niya. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Oliver. Isang ngiti na totoo at puno ng pag-asa. Lumapit siya kay Anastasia at sa pagkakataong ito, hindi na ito huminto. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Mainit. Totoo. "Bagong simula?" tanong ni Oliver. Tumango si Anastasia at sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Bagong simula. Makalipas ang isang linggo, ipinakilala ni Oliver si Anastasia sa kanyang tiyuhin, si Mr. Culas Reyes, sa isang formal na hapunan. "Tito, si Anastasia po," sabi ni Oliver. Hawak ang kamay ng dalaga. Ang babaeng nagturo sa akin kung paano magtiwala ulit. Ngumiti ang matanda. "Alam ko, iho, dahil siya rin ang babaeng nagturo sa'yo na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa damit na suot niya, kundi sa tibay ng kanyang puso." Nagkatinginan sina Oliver at Anastasia at sabay nang ngumiti. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang magarbong pagtatagpo. Nagsimula ito sa galit, pagdududa, at mga kasinungalingan. Pero sa gitna ng lahat ng yon, natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Natagpuan nila ang isang pag-ibig na totoo.